Simula pa noong taong 2020, ang software services firm na MicroStrategy sa pamumuno ni Ginoong Michael Saylor ay nag-invest po ng higit $27.1 billion kay Bitcoin. Nitong December taong 2024, muling pumutok ang balita matapos nilang bumili ng karagdagang 15,350 na BTC sa halagang $1.5 billion. Ang average na presyo ng kanilang pagbili ay nasa $100,386 bawat Bitcoin, kung saan ay ang pinakamataas na presyo kung saan sila kailanman bumili kay Bitcoin. Kaya sa buwan na ito lamang ay nagdagdag ang MicroStrategy ng 52,300 na BTC sa kanilang portfolio. Umabot na po ito sa kabuuang 439,000 BTC ang kanilang hawak or holdings, o halos 2.21% ng kabuuang circulating supply ni Bitcoin. Para po sa MicroStrategy, ito'y hindi lamang simpleng pagbili. Ito po ay isang malinaw na pahayag ng kanilang kumpiyansa na tataas pa ang halaga ni Bitcoin, kung saan ay tinatayang umabot sa $13 million bawat Bitcoin sa hinaharap. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisaan po natin sa kung ano ang layunin ng MicroStrategy sa patuloy na pagbili ng Bitcoin. Ayan, ang desisyon po ng MicroStrategy na magpatuloy po sa pagbili kahit na mahal na ang presyo ni Bitcoin ay nakaangkla po ito sa matibay na kanilang paniniwala na si Bitcoin ang susunod na global reserve asset. Para po kay Ginoong Michael Saylor, si Bitcoin ay hindi lamang po isang investment. Ito po ay ang pinaka hard money sa buong mundo na may kakayahang mapanatili ang halaga laban sa fiat currency na madaling bumagsak dahil sa inflation. Ang kanilang agresibong pagbili ay naglalayong i-preserve ang wealth. Gamit po si Bitcoin, nais ng MicroStrategy na protektahan ang kanilang kayamanan mula sa depreciation ng fiat money. Maliban po rito ay sa patuloy po nilang pagbili ay hinahatak nila ang pansin ng malalaking korporasyon at institution para pumasok din kay Bitcoin. At naniniwala na rin silang ang kasalukuyang presyo ay maliit pa rin kumpara sa potensyal nitong umabot ng milyon kada Bitcoin or kada unit sa mga susunod na dekada. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng acquisition na ito para sa market? Ang patuloy po na pagbili ng MicroStrategy kay Bitcoin ay may malaki po itong epekto hindi lamang sa presyo nito kundi pati na rin sa kumpiyansa ng mga investors. Habang patuloy po nilang binibili ang Bitcoin kahit sa mataas na presyo, nagkakaroon po ng mas matibay na bullish sentiment sa market. Ang consistent po na pagbili ng Bitcoin sa bilyong-bilyong dolyar ay nagdaragdag po ito ng demand, dahilan upang mas tumaas ang presyo nito. At dahil hawak po nila ang 2.21% ng circulating supply, lumiliit po ang Bitcoin na maaring bilhin ng iba. At ito po yung nagre-resulta rin sa potensyal na pagtaas ng presyo. Ang galaw po ng MicroStrategy ay nagiging senyales na rin para sa malalaking institution na seryosohin si Bitcoin bilang isang asset. Ayan. Ngayon ay paano po apektado ang tayong mga Pinoy crypto enthusiast dito? Para sa atin ay ang agresibong galaw na ito ng MicroStrategy ay nagdadala po ng ilang mga mahalagang epekto. Una ay ang pagtaas po ng presyo ni Bitcoin. Ang kasalukuyang momentum sa market ay maaari pong magbigay ng pagkakataon para sa atin na kumita mula sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Kung ang isang trader po ay bumili sa mas mababang presyo bago ang rally na ito, malaki po ang potensyal na kanilang kitain. Pangalawa ay ang mas matatag na kumpiyansa. Ang patuloy po na pagbili ng Bitcoin ng isang malalaking kumpanya tulad po ng MicroStrategy ay nagpapatibay po ito sa pananaw na si Bitcoin ay isang safe haven asset. Ito po ay nagbibigay ng kumpiyansa lalo na sa mga Pinoy na bago pa lamang sa cryptocurrency market. At pangatlo ay ang mahigpit po na kompetisyon. Gayunpaman, ang malaking pagbili ng mga institutions ay nangangahulugan na maaari pong mahirapan ang maliliit na investor sa pagkuha o pagbili ng Bitcoin dahil sa supply shock. Posibleng kailangan po nating magbayad ng mas mataas na presyo para makabili lang nito.
Ngayon ay ano po ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, kung isa ka pong Pinoy crypto enthusiast, ay mahalaga po na ating isaalang-alang ang apat na mga bagay na ito. Ayan, una ay pag-aralan po natin ang market. Alamin po natin ang galaw ng presyo ni Bitcoin, lalo na kung kailan ito bumababa. Ang mga pullback o temporary dips ay maaari pong maging magandang pagkakataon para tayo ay bumili. Pangalawa ay huwag po tayong ma-overexpose. Huwag po nating ilagay ang lahat ng ating pera kay Bitcoin. Mag-diversify po tayo ng ating portfolio upang mabawasan ang risk. Pangatlo ay gumamit po tayo ng regulated platforms. Siguraduhin ang ating ginagamit na trading platform ay lisensyado po ng Bangko Sentral ng Pilipinas para na rin sa kaligtasan ng ating investment. Pang-apat ay ang long-term vision. Kung nais po natin kumita ng malaki, pagtuunan po natin ng pansin ang long-term potential ni Bitcoin tulad po ng ginagawa ng MicroStrategy. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Bilang konklusyon ay ang agresibong pagbili ni MicroStrategy ay malinaw na nagpapakita po ng kanilang kumpiyansa kay Bitcoin. Para sa mga Pinoy, ito po ay isang pagkakataon na pag-isipan ang kahalagahan ng cryptocurrency sa hinaharap. Subalit mahalaga pong tandaan natin na ang cryptocurrency market ay volatile. Ang tagumpay po sa market ay hindi lamang po nakabatay sa hype, kundi sa kaalaman, disiplina at syempre sa tamang strategy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.